Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Pinaiimbestigahan na ng Rizal Provincial Government ang nangyaring trash slide sa Greenleaf Sanitary Landfill sa Rodriguez, Montalban sa Rizal. Ayon sa mga residente sa lugar at Urban Poor Group, nakadamay nangyari ang insidente noong February 20. Posible din umano na may mga nawawala dahil sa pagguho. Ayon sa pahayag na inilabas si Governor Nina Inares nitong Linggo, February 22, sinabi niyang ang natural landfill ay hindi pagmamay-ari o pinangangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ng Rizal, bagkus ito ay nasa ilalim ng isang pribadong kumpanya. Hinimok din ng Kapitolyo ang DENR na magsagawa ng malaliman at transparent na investigasyon upang malaman ang buong katotohanan sa pangyayari. Sa kapapasok lamang po na balita, kinumpirma ni Mayor Ronnie Evangelista ng Rodriguez Rizal na na-recover na ang bangkay ng isa sa 3 nawawalang individual sa gumuhong sanitary landfill. Samantala, mahigpit na minomonitor ngayon ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau ang naiulat na trash slide sa isang sanitary landfill sa San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ayon sa pahayag ng DENR, nagsagawa na ng on-site investigation ng EMB, Calabarzon at ipinag-utos na ang agarang pag-stabilize ng operasyon nito kasunod ng insidente ng trash slide nitong Biyernes, February 20, 2026 sa Greenleaf Solid Waste Management Incorporated o Rizal Sanitary Landfill. Nag-deploy na rin ng EMB Calabarzon ng mga tauhan nito sa lugar para i-assess ang lawak ng pagguho at veripakihin ang ulat ng mga nawawalang individual na una nang kinumpirma ng provincial government ng Rizal. Inatasan na rin ng DENR ang pagpapatupad ng stabilization activities gaya ng leveling at sloping ng mga gumuhong bahagi para maiwasan pa ang mas malaking pinsala. Pinagsusumite na rin ng EMB ang Greenleaf Solid Waste Management ng detalyadong action plan at daily project status report sa retrieval at rehabilitation activities. Bukod naman sa pag-iinspeksyon sa mga kontrabaha project ng gobyerno sa Naga, sinuri din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang evacuation center sa syudad para sa mas ligtas at maaasahang evacuation center sa Naga City. Binisita at personal na sinuri ni Pangulong Marcos Jr. ang Jesse M. Robredo Coliseum at ipinagkaloob ang 500 million pesos na pondo para sa retrofitting at modernisasyon nito. Kabilang na dito ang pagsasaayos at pagtatayo ng community kitchen para sa mass feeding, upgraded sanitation at drainage systems, pinatibay na estruktura at mga nakalaang medical response areas. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan na makapagplano at makaresponde na mas mabilis sa oras ng sakuna habang nananatiling pangunahing venue ang Coliseum para sa sports, kalusugan at iba pang gawaing pangkomunidad. Tumaas ng 600% ang mga kaso ng leptospirosis sa Bacolod City mula Enero hanggang February 7, 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong taong 2025. Batay sa tala ng Bacolod City Health Office, nakapagtala ang lungsod ng 7 kaso ng leptospirosis ngayong taon, kabilang isang nasawi. Sa parehong panahon noong 2025, isang kaso lamang ang naitala at walang namatay. Ayon sa BCHO, kabilang sa mga dahilan nito ang hindi agad pagpapatingin sa doktor at ang pagtanggi o hindi pag-amin sa posibleng pagkakalantad o exposure sa leptospirosis. Hinimok na BCHO ang mga residente ng Bacolod na may history ng paglusong sa baha na agad magtungo sa pinakamalapit na health center upang mabigyan ng prophylaxis. Nananawagan din ang BCHO sa publiko na makiisa sa pagpigil at pagkontrol ng populasyon ng mga daga at iulat sa kanilang barangay ang mga nakabukas na manhole, kanal, estero o septic vault na maaaring pamugaran ng mga daga upang ito'y agarang maaksyonan. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms at PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.